At dahil nga ilang araw na rin nakawala yung ating 11 piglets ay pipick upin na nung buyer natin ngayon. Magkano nga ba ang kinita at naging gastos natin dito simula barakuhan yung kanilang nanay hanggang sa mabenta sila ngayon? Nabenta namin ng 5,000 pesos ang isa dahil humingi ng discount yung ating buyer sa presyo naming 5,200 pesos. At dahil nga nasa isang oras pa rin ang kanilang biyahe ay binigay na rin namin dahil yung na-discount nila ay pwede na nilang ipambayad sa kanilang service. Bali 10 bake lang talaga ang binenta namin sa kanila dahil yung isang natitirang bake ay sila Mama Arlene at Papa Andy ang bumili. Malapit na rin kasi ang fiesta dito sa amin at kulang-kulang 400 pesos ang presyo ng karning baboy. Kaya kung maghahanda, mas maganda at makakatipid kung may sariling alaga at pwede pa makapagbenta ng karne para masambot ang mga pangrekado. At then, magkano nga bang naging gastos namin dito sa aming 11 piglets bago maibenta? Sa may-ari ng barako, nagbayad kami ng 1,000 pesos. Pagdating naman sa feeds, gumamit kami ng 3 uri. Sa breeder, gumastos kami ng 8,720 pesos. Ito yung kinain ng aming inahin simula nung siya'y barakuhan at 3 days before bago siya manganak. Sa lactating feeds naman, gumastos kami ng 5,995 pesos. Ito naman yung kinain ng aming inahin 3 araw bago siya manganak hanggang sa mawala yung mga biik. Sa pre-starter na feeds, gumastos kami ng 1,780 pesos. Ito naman yung feeds na kinain ng aming mga biik nung 3 weeks old pa lamang sila hanggang ngayon. Sa transportation naman, gumastos kami ng 560 pesos. At kung mapapansin nyo, sobrang baba nito sa loob ng 4 na buwan. Ito ay dahil may sarili kaming tricycle na kinakargahan namin ng feeds na nabili rin namin dahil sa tinubo sa mga baboy. Bukod pa rito, dinadamihan na rin namin ang karga kapag nagdadala kami ng feeds dito sa aming piggery para iisa lang ang transpo. Sinikap din namin na magkaroon ng sariling kargahan dahil malaki talaga ang gastos pagdating sa transportation dahil dito sa amin, ang isang sako ng feeds ay 50 pesos. Sa pagpapaturok naman ng vitamins at antibiotics sa aming 11 piglets ay gumastos kami ng 1,010 pesos. Medyo malaki ngayon ang nagastos natin sa vitamins dahil weekly kami nagpapaturok nito. Sa pagkakapo naman ng mga lalaking bake ay gumastos kami ng 390 pesos. Medyo malaki dahil maraming lalaki ngayon. Sa depreciation expense naman ay katulad lang nung dati na 3,709 pesos. Ito yung iba't ibang gastos na utay-utay naming binabawas sa pagpapagawa ng kulungan at ibang mga assets sa loob ng piggery. At ang panguling expense natin ay yung electricity na 300 pesos. Kailangan ito ng mga bake para makadede sa gabi. At ayan, lahat-lahat ang total na expense natin ay 23,464 pesos. Sa 11 piglets, mayroon tayong sales na 55,000 pesos less the total expense. Kaya mayroon tayong income na 31,766 pesos. Katulad pa rin dati ang agreement sa distribution of income sa mga mag-partner. 50% para sa industrial partner o nag-aalaga at 50% para sa capitalist sa amin ni Sheila. Kaya sila Mama Arlene at Papa Andy ay nagkaroon ng 15,883 pesos. Bali sa dalawa naming inahin na may anak na 14 piglets at 11 piglets ay kumita kami lahat-lahat ng 81,000 pesos. Medyo malaki ang kinita namin sa pag-aalaga ng baboy ngayon dahil mataas ang presyo ng bake dito sa amin. At then, ito yung isang bake na itinira namin. Bali nilalaw ka na namin ng starter, yung pre-starter na pakain niya ngayon. May mga nagtatanong nga rin sa amin kung ano daw bang lahi nitong inahini namin. Yung nanay nito ay galing sa PIC or Pig Improvement Company na ang bumarako naman ay landrace. Kaya kung mapapansin nyo, ibang hubog at taas ng kanyang katawan kumpara dito sa aming dalawang inahin na ang lahi ay durok.